Magandang araw, Europa! Ayan, good morning, Europe, and good afternoon, Asia. Mga kaibigan, samahan niyo ako ngayong oras na to para po i-share ko sa inyo ang mga bagay tungkol po sa financial. Alam nyo ba, sa relasyon po, hindi lamang po emosyon ang mayroong incompatibility, pati rin po sa financial incompatibility. Ano ba ito? Sapagkat isa sa mga pinagmumulan ng away ng mag-asawa ay kung paano po i-handle ang kanilang pananalapi. Katulad ngayon, di ba? Crisis ngayon, hindi tayo naging handa. So, mayroon tayong mga problema, iba-iba. Ayan, takot sa mga bagay-bagay. Plus, wala tayong perang panggastos. Ano nga ba ang goal ko ngayong umaga? Ang goal ko ngayong umaga, dito sa atin, umaga dito ay bigyan kayo ng mga idea kung paano ang dalawang mag-asawa o ang mag-asawa ay pag-isipan, pagplanuhan kung ano ang gagawin sa kanilang finances. Okay ba yon? Okay, diretso na tayo. On average, mga kaibigan, ayon po sa studies, on average ay yung mag-asawa raw ay nag-aaway tungkol sa pera 5 times a year. 5 times a year on average. Pero ang alam po natin sa mga bansang medyo hindi ganun ka-progreso po ay halos araw-araw pinag-aawayan po ng mag-asawa ang pera. Okay, ano nga ba ang pera? Ang pera kung paano natin kinikita, paano natin ito sinisave at paano natin ginagastos. Ayan. Lahat ito ay source of conflict. Okay, minsan may mga asawa, ang asawa hindi marunong humawak ng pera, asawang babae, asawang lalaki, so pinag-uusapan po yan. Ang money po is a critical element of a good relationship. Kung marunong po tayo humawak ng pera, then ang iyong buhay bilang mag-asawa ay naiiwasan yung mga issue tungkol sa pera. Alam niyo ba yung mga Chinese, bakit mas maunlad ang mga chinito, yung mga singkit na katulad ko na bakit sila mas maunlad sa Pinoy, wherein yung mga Chinese ay kahit saan sila pumunta sa ibang bansa o saan man sila magtayo ng negosyo ay kumikita sapagkat sila po ay mayroong ugali na sila po ay matiisin at sila rin po ay marunong gumastos o papaano nila spend nga ang kanilang pananalapi. Pati sa negosyo, kahit maliit na kita, okay lang sa kanila. Ang Pinoy, kailangan malaking income. So, paano po sa buhay mag-asawa? So, dapat po ang dalawang mag-asawang ito ay transparent po sa kanilang financial matter or sa kanilang kapirahan. Okay, ang tawag nito, sabi nga sa atin ng mga expert, ayon po sa studies po, ay bago po tayo magsama, ay mayroon tayong mga katanungan na dapat itanong sa ating sarili. Ang ibig sabihin, bago tayo magpakasal, bago tayo magsama sa isang bahay, ay mayroon tayong mga tanong na dapat ma-resolve muna. At ang mga tanong ay ganito. Do you think it is important to pool your finances together? Kinakailangan ba, pinag-uusapan ng mag-asawa kung sila nga ba ay dapat pagsamahin yung kanilang income? Ayan. Or di kaya magkaroon sila ng joint account? Or di kaya sabihin natin mayroon silang individual account para sa bawat sa kanila. Ngayon, how do you split up the budget if your earnings are vastly different? Halimbawa, magkalaki ang agwat ng income nyo. Si babae, mas malaking income. Si lalaki, maliit ang income. Ngayon, papaano nyo split up yung mga gastusin sa loob ng tahanan? Sino ang sasagot ng mga household expenses? Dapat pinag-uusapan po yan. And how will you make decision about large purchases? Halimbawa, sino bang dapat dalawa kayo ay nagdidesisyon kung kayo bibili ng sasakyan, kukuha kayo ng hulugang bahay, kayo ba ay mangungutang, maglo-loan. Lahat ng bagay to pinag-uusapan po ng mag-asawa para maiwasan po yung sisihan pagdating ng huling panahon. Bigay ko kayo ng example. Ako nang lumipad ako dito papuntang Switzerland, sinabi ko na sa asawa ko, hindi ko sure kung makahanap ako ng trabaho agad. Ngayon, sino ang gagastos mula nang dumating ako rito hanggang ngayon? So maliwanag sa amin yun, nasagot niya lahat, di ba? So nasa pag-uusap po yan. Tapos, pag-uusapan din ng mag-asawa kung magkaano po ang isi-save nyo
bawat buwan. Alam niyo mga kaibigan, sobrang hindi lang natin pinapractice tayo mga Filipino, di ba? Kasi pag sinasabi natin ang income ko ay halimbawa 30,000 a month lang, papaano to ibabudget ngayon? Mayroon ka at masisave diyan kung marunong ka nga magtabi ng kaunting amount para doon. Hindi to usapin ng malaking pera o maliit, kundi kung papaano mo tinatrato ang finances mo na pumapasok sa inyong tahanan. Okay, sabi nga po sa atin ay yung usaping kapirahan o finances sa loob ng tahanan, malimit ito ay iniiwasan ng mag-asawa, lalo na kung walang trabaho ang isa. Kasi insulto yon sa lalaki kung wala kang trabaho, 'di ba? Ang sama, ang ego mo, kaibigan, itapon mo na sa dagat yan. Minsan ayaw natin makipagkwentuhan tungkol sa finances kung ang isa sa atin ay hindi income generating, di ba? So, dapat po i-maintain yung transparency. Mag-usap tayo na walang galit. Kung hindi kaya talaga natin madesisyonan kung ano ang gagawin natin sa kaperahan doon sa mga taong maraming pera, ay pwede tayong kumuha ng third party. Ito yung sinasabi natin mga financial planner. Marami tayong mga kaibigan na gano'n na kung saan ay alam nila papaano mo i-handle ang pera. Halimbawa, okay, ang pera mo, sobra naman ito, okay, invest natin sa stocks. Bayaan nyo, pagkatapos ng COVID, babalik din yung ganda ng buhay natin. Sa ngayon, ganito, tiis-tiis muna. Kaya manood lang tayo sa Friends on Air. Okay, ngayon, magbibigay ako ng mga ilang tips kung paano natin maiwasan yung financial incompatibility ng mag-asawa. Di ba? Mas magandang usapin yun, yung tayo ay nagkakasundo. Una, pull back and take a snapshot of your entire financial picture. Anong ibig sabihin nito? Okay, assess natin. Ano ba ang mga, paano ba tayo kumikita? Okay, may mga ililista natin yan. Usually, ang income natin from our compensation or salary, o di kaya kung freelance earner ka, ay pwede rin yun. Halimbawa, nagtatrabaho ka na, may sweldo ka na, may racket ka pa, di ba? Halimbawa, may trabaho kang 8 hours sa office, tapos mayroon ka pang racket o sideline sa yung mga magaling dyan sa katulad ng investment na ino-offer po ng ProLife, halimbawa Manulife, di ba? Sila, mayroon kayong iba-iba pang pinagkukunan ng pera at ina-assess natin paano ba ang pera natin, saan man ang gumula, sa salary or sa ibang paraan, wag lang nakaw at mayroon bang promotion na pwedeng mangyari? Yan, tinitingnan po natin yan. Mayroon bang raise sa ating sweldo? Ito pala, alam mo, natututo ako habang sinishare ko to sa inyo, natututo rin ako. Sapagkat dapat pala iniisip natin na pinaplano natin na mayroon ba akong kikitaing malaki sa taong ito. Dapat na po project natin yan. Kaya para pagdating po ng may problema, katulad nito, ay mayroon tayong savings na makukuha natin magagamit sa oras na tayo ay nasa kagipitan. Okay, dapat maliwanag yun. Snapshot of your entire income. Saan ba nagmumula ang kita mo? Sana hindi to galing sa gobyerno. Huwag tayong masyadong dikit, masyado tayong umasa sa gobyerno. Ang bansa natin, ang bansang Pilipinas po, ay hindi pa niya kaya maging tawag nito, yung kailangan niya sumuporta sa buong 106.7 milyon ang tao sa Pilipinas. Kaya wag niyo iasa sa presidente natin yung kabuhayan natin. Kaya bilang individual, alam po natin yan. Okay, pangalawang tip ko sa inyo para po maiwasan yung financial incompatibility ay make a list of your current living expenses. Ano-ano nga ba yung mga kasalukuyan nating gastusin? Siyempre, nandyan yung schools, yung mga tuition ng bata. Ang anak mo ba, huwag kang mayabang kaibigan. Kung hindi naman sapat ang pera mo pang paaral, edi sa public na lang siya. Ang dami nating public schools na maganda ang method of teachings nila. Ayan ang UP, di ba? Nandyan yung PUP, nandyan yung mga schools. Huwag tayong maangas porque yung kapitbahay nakapag-aral sa private, nasa De La Salle o kung saan-saan o sa Ateneo, doon ka rin. Hindi mo kaya kaibigan, minsan maging honest ka sa iyong sarili. Okay, mga gastusin, gyms. Halimbawa, nagji-gym ka, di ba? O doon ka sa mga murang membership lang, mayroong 1,000, yung iba nga per hour mayroon na eh. O di kaya yung sasakyan, bibili ba ako ng sasakyan, di ba? Kailangan ko ba talaga ang sasakyan? Dapat tinatanong mo, hindi ito pang pogi points, mga kaibigan. Yung iba kasi,
makabili na ng sasakyan kahit hulugan, kahit depleted ang kanilang sweldo. Mahirap po yun. Magkano pong hulog ng sasakyan? 8,000 atang, pinakamura ngayon, 12 or 15,000 a month. Okay, loans. Tayo po mga Filipino, ang hilig natin mangutang, di ba? Gusto natin punuin ang ating payslip ng kaltas tungkol sa loan. Loan sa SSS, loan sa Pag-ibig, loan sa mga institution, marami pang iba. At kung mayroon tayong house amortization, dapat alam po natin yan. Katulad ako, may house amortization ako sa bahay, ay sa Pilipinas. At sino nagbabayad sa ngayon? Siyempre si Mrs., di ba? Okay. Tapos yung budget sa pagkain. At saka ito pang matinding, dapat iwasan po natin yung credit cards. Take it from me, mga kaibigan, nahirapan ako ng ilang taon bago ako makabawi na sa Pilipinas ako noon. Mind you, ang credit cards ko ay mahigit 10. Hindi ko kasalanan. Bakit? Tawag ng tawag. Kasi may trabaho naman akong maayos dyan sa Pilipinas. So naguyo. Ibig sabihin, nag-enjoy ako sa maraming credit cards. Ay mahirap pala magbayad. Diba? So iwasan po natin ang credit cards. Alam niyo yung asawa ko, ang talino sa pera. Hindi siya kumagamit ng credit card niya kung hindi kinakailangan, not unless mag-book ng ticket ng eroplano, ganun lang. Pero yung mga bili-bili kung ano, hindi niya ginagamit. Iyon po ay isang katalinuhan ng isang babae o ng isang tao para po ay hindi ka mawindang ng iyong finances. Ano pa po? So, yun po. Katapos ay pangatlong tip ko sa inyo, be mindful of these things as you talk. Ibig yung sabihin, pag nakipag-usap ka sa asawa mo, kailangan kalmado kayong lahat. Kasi sabi ko nga kanina, masakit to sa ulong usapin, di ba? Dapat i-ensure natin yung financial stability for your home. Para to sa iyong pamilya. Dapat talaga mag-usap kayo. And higit sa lahat, mutual decisions. Lahat nagde-decide, hindi lang porke si Mr. ang kumikita, siya lang ang nakakaalam kung saan niya gagamitin ang pera or vice versa, ay yung asawang babae lang kumikita, siya lang nakakaalam paano gagastusin ang kanyang kapirahan. Okay, dapat po ay pinag-uusapan po yan. Okay, pang-apat ko pong tip po sa inyo ay make money meetings or financial dates a monthly event. Hindi tayo ganun eh. Hindi tayo sanay sa ganito, di ba, na mayroon tayong review kung anong nangyari sa finances natin sa loob ng isang buwan, sa loob ng 3 months or sa loob ng isang taon. Wala tayong pakialam, di ba? Gastos lang tayo ng gastos. Basta pag sumweldo, diretso na kaagad sa mall, diretso na kaagad sa gym, diretso na kaagad sa mga inuman, saan-saan. Hindi tayo naging wise pagdating po sa ating kinikita. Pero ang matalinong mag-asawa raw ay nire-review yung kanilang income. Ano nga bang nangyari sa loob ng isang buwan? Okay, ang budget natin, kailangan natin i-cut. Dapat bawasan natin ang expenses sa galak. Diba? Iwasan yung gala. Kung hindi mo na talaga kaya gumala, mag-online ka na lang, panuorin mo na lang ang Switzerland sa online, diba? O ang ibang bansa at pag-ipunan mo. Huwag kang gagala na mangungutang ka. Ang tigas ng ulo mo, kaibigan eh. Pupunta ka lang ng Singapore, nag-loan ka pa, nag-birthday ka lang, nangutang ka pa sa kapitbahay. Ano pa, ang birthday nakapag-aantay yan kasi taon-taon naman nangyayari sa buhay mo yan. Di paghandaan mo, hindi ipinapangutang yung mga bagay na hindi ka utang-utang. Tigas ng ulo eh. Di ba? Ang ipinapangutang katulad na hospital, di ba? Nanganganak ang asawa o di kaya'y bumili ka ng bahay, pwede rin. Pero yung mga luho-luho, ang tigas ng ulo mo, kaibigan eh. Bakit mo kailangan gawin yan na hindi naman importante yan? Yung kung anong bili ng gadgets. Kung hindi mo kaya bumili ng gadgets, then wag muna. Okay. At ano pa? Career changes. Ano ba ang gagawin mo ngayon? Magpapalit ba ako ng trabaho? Kasi wag natin tiisin din na nagtatrabaho tayo ng 8 hours or 8 hours tapos higit pa doon ang income mo ay wala pang 50,000 o wala pang 20,000 yung iba. Buti yan kung 30,000 up, di ba? 40, 50, 60, mabubuhay ka na kahit paano kayong dalawa. Limit lang sa pagpuproduce ng bata. Okay, at dyan, pinag-uusapan po yan ng masinsinan ng mag-asawa. Yung po yung mga kaibigan, ang mga pointers natin ngayong umaga para po ang mag-asawa po ay hindi laging pusat aso pagdating sa kapirahan. Usually kasi ganun talaga ang nangyayari. Sinisisi si Mr. Wala ka kasing income, wala kang maayos na trabaho. Sabi naman ni Mr. Ikaw kasi hindi ka marunong mag-budget, hindi ka rin marunong gumawa ng paraan. Alam nyo sa mga, sabihin na lang natin, yung mga taong hindi talaga nakapagtatrabaho sa office, marami kayong pwedeng gawin.
Maraming pwedeng gawin. Pagkatapos ng COVID-19 na to, marami kayong pwedeng gawin. Pwede kayo kumuha ng mga franchise. Mura lang, 25,000, 30,000, 50,000. Food cart. Ayan, magnegosyo. O di kaya pumasok kayo sa online. Ngayon po ay uso na ngayon ang online tawag nito na negosyo. Bakit hindi kayo mag-try? Laway lang at saka puhuna, yung talino mo lang, skills mo lang at saka yung panahon mo lang ang kailangan. At isa pang gusto kong emphasize dito, huwag kayong mayabang, ang tigas ng ulo eh. Tawag nito, pag namimili kailangan branded. May pera ka ba? Para lang masabi ng kaibigan mo, branded ang relos niya, di ba? Branded ang kanyang sapatos. Uy, bumili ka ng sale. Ang mga artista bumibili po ng sa night market. Bakit night market? Siyempre, hindi sila makikita, di ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bumili ka doon, tumaon ka sa panahon na hindi peak season. Hindi mo naman kailangan talaga yung branded. Hindi mo nang signature, sinasabi natin. Hindi mo yung kailangan. Ang kailangan mo magtipid kasi hindi ka lang mabubuhay sa loob ng isang araw. Marami pong paraan para po ang mag-asawa ay mabuhay na payapa. Alam nyo, mayroon akong kaibigan, simple ng buhay. Ang asawa niya nasa Qatar, mayroon silang mga anak na paaral nila ng maayos kasi nililimitahan niya ito gumamit ng gadget na mamahalin. Hindi mo naman kailangan ng katulad ko ng cellphone ko, iPhone 11, ginagamit ko sa ministry o sa gawain ko. Hindi mo naman kailangan ng cellphone talaga na ilan ang camera, di ba? Hindi mo yung kailangan, kaibigan. Ang kailangan mo talaga ay pag-ipunan yung future ng iyong family. 'Di ba? Mayroong mga nanay akong hinahangaan, napakasinop. Yung tipong sa loob ng tahanan pag sila kumain, pag mayroong tirang pagkain, yung iba itinatapon. Ayaw kumain ng bahaw. Is it bahaw? Tama ba? Bahaw. Yung tirang kanin, tinatapon. Ang matalinong nanay, ang matalinong tatay ay ipinapasok sa fridge to. Yan. Tapos isangag. Yung iba, pag may natirang ulam, mayroon ako nakitang pamilya. Hindi maluwal ang buhay nila pero pag sila ay kumain, sobrang sayang. Pag mayroong tira, nasa tambakan agad, nasa lababo, nasa lababo agad yung kanilang mga tirang pagkain. Ako na nakakita nito, parang ang hirap naman ito, walang pagtitipid, tapos kinabukasan bibili ng bago. Yung pera mo, hindi yan parang agos ng tubig na tuloy-tuloy. Ang tigas ng ulo mo kasi, kaibigan eh. Hindi ka na pinanganak na mayaman, ay hindi ka pa marunong magtipid. Sobrang hirap po mabuhay o mabuhay ang dalawang mag-asawa na hindi sila income generating parihas. Okay, given na yan. Kung ang asawa mo ay nag-aalaga ng bata, pasalamat ka kaysa kumuha kayo ng yaya, expense din yun. Okay lang yun. Pero kung ang asawa mo naman, ang anak nyo ay malalaki na or wala kayong anak, bakit nyo hindi gamitin ang 24 hours yun ng tamang paraan? Alam nyo, ang pera, problema lang yan kung tayo po ay hindi marunong gumamit. Hindi tayo marunong mag-save. Pero ang pera ay magiging maganda ang daloy nito kung ang ating pag-iisip ay maliwanag at naiintindihan natin kung ano ang pera sa loob ng tahanan. Okay, magbabasa muna tayo ha. Magbabasa tayo. Okay. Saan ba ako? Hirap nito eh. Magbabasa ako ng mga comments natin dyan. Okay. Hold on mga kaibigan. Okay, shout out muna ako. Actually, tapos na ako magbigay ng mga pointers sa inyo. Gusto ko lang mag-shout out kay Rosemarilyn Raga. Hello po, Brother Ferge, thank you. Mark Anthony Aray, Mark, ouch. Wala akong sinasabi. Buti na lang naka-cherry mobile ako. Tama yan, Mark. Ngayon muna ay tipid-tipid tayo. Ray Canwa and Mark Anthony are watching. Okay, thank you for watching our vlog ngayong umaga. Simpleng buhay, kaibigan, pero masagana at masayang buhay. Huwag natin sayangin yung pera sa walang hungkag na mga bagay. Matuto na kayo doon sa mga tao talagang nakita na nila ang kanilang mga pagkakamali nung nakaraan. Wala pong pwedeng mag-influence sa inyo. Wala pong pwedeng tumulong sa inyo para gumanda ang buhay nyo. Kayong mag-asawa yan. Ang kailangan nyo lang gawin siguro talaga ay umupo kayong dalawa, pag-usapan ang finances nyo. Buti kung makapag-asawa kayo ng malawak ang understanding. Di ba?
Sa case ko kasi, medyo pinagpala lang ako, Mark, ng kaunti eh. Itong asawa ko, sobrang selfless siya. Okay, hindi niya kinikwenta yung mga bagay-bagay kung ano ang naibibigay niya. Positibo kami. Pagkatapos ko ng COVID na to, pagkatapos ng language na pag-aaral ko, magtatrabaho din tayo, di ba? So ganun po, hindi dapat bigayan din sa mag-asawa, walang taguan. Minsan kasi mayroong kasi mga asawang lalaki, yung overtime nila hindi nire-remit doon sa asawang babae. Okay, pag-usapan nga natin konti, yung kung sino ba talaga ang hahawak ng pera sa loob ng tahanan. Kay Ate Dan, ang sabi niya, si pastor ang humahawak kasi si pastor mas matalino o mas wise siya gamitin ang pera at magtipid. Kasi minsan kilala mo naman ang sarili mo kung gastadora ka eh. Alam mo naman ang sarili mo, kaibigan, ang tigas ng ulo mo eh. Alam mo naman na pag may pera ka, dukot ka agad. Pag nakita ang barkada, inom ka agad. Diba? Hindi naman yun eh. Kaya para maiwasan, huwag kang magdala ng maraming pera. Ang talinong tao ay ganito. Nagdadala na ng baon, nagdadala pa siya ng extrang pera, kaunti lang. Hindi dinadala lahat, hindi wini-withdraw lahat. Kasi po ay madali kang gastusin ito. Diba? Ang daming paraan. Bakit mo sisisihin ang gobyerno natin sa ngayon? Kasalanan natin yan. Ba't tayo naghihirap? Huwag natin pukpukin si Presidente Duterte. Bakit hindi kayo binibigyan ng kopiko? Bakit hindi kayo binibigyan ng 5 kilos na bigas at saka yung mga sardinas at saka yung mga noodles na yan? Kasalanan po natin yan. Hindi tayo naghanda mula nang tayo po ay natutong magtrabaho. Mas pinili natin na tayo po ay nganga. Diba? Gusto natin yun ngayon, ang tigas ng ulo natin dyan, di ba? Na-extend uli hanggang May 15, I guess. Kasi gusto natin yan. Ayaw natin mabuhay na normal. Gusto natin nakikipag elbow-elbow tayo, nakikipagbrasuhan tayo sa gobyerno para tayo matuto. Mga kaibigan, sobrang hirap po yan. Okay, magbabasa lang po ako ng komento dyan. Okay. Okay, I have to... Okay, I have to read from K. Ano pang sabi ni Kuya Mark, mag-aral na lang kaya ako ng accounting para matuto ako ng pagtitipid. Hindi mo kailangan, Kuya Mark, kasi usually yung mga accountants, napakakampante na. Kami mga nag-aral ng accounting o accountancy, kampante na kami na kaya na namin i-project kung magkanong income namin. Pero marami pa rin sa amin ang tigas ng ulo kasi, porque accountant, malaki ang sweldo. Alam mo ba yung accountant, pinakamalit na sweldo pag international company ka, 50,000 up. Pag sa Pilipinas, kaibigan, mababa pa yung 50,000. So, ibig sabihin, malaking income na yun, di ba? Kaya pinaglalaruan na natin. Ano pa? Okay, shout out kay Karen Boyser. Oh, Karen, I guess you are not a Filipino, but I need to switch my language. Okay, thank you for watching this program. Well, I've given the pointers on how to avoid controversy when it comes to managing your finances between husband and wife. Okay, thank you. From Saudi Arabia. So, Tagalog. Alam mo ba, ang saya-saya ko pag ako ay nagtatagalog pag nagbi-vlog kasi hindi ako nahirapan mag-express, kaya iniiwan ko si Tinakda. Okay mga kaibigan, hari nawa ay natuto tayo ngayong umaga para po ay gamitin ang perang kinikita. Lalo na yung mga OFWs natin. 'Di ba? Nagpapakahirap kayo, tinitiis niyo yung lungkot, yung pangungulila sa iyong asawa at sa kanyang anak, at tapos yung pamilya niyo sa Pilipinas ay hindi marunong magtipid. Naku po, iwasan po natin yan. At saka huwag kayong hingi ng pera, halimbawa sa mga asawa nyo na sa abroad, kasi hindi naman sila namumulot ng pera sa ibang bansa. Nagtitipid din sila. Yung iba nga doon kumakain na lang ng noodles para lang mayroong maipadala. Pagkatapos ikaw na asawang babae, minadyong mo lang, isinugal mo lang, itinaya mo lang sa loto na hindi ka naman nananalo. Bakit ba igagambol mo yung totoong pera na meron ka na? Marami pong salamat sa inyong lahat, at ako po ay umaasa na yung lockdown sa Pilipinas nasa inyong mga kamay niyan, kapwa ko Pinoy. Kung gusto nyo gumanda ang buhay, bumalik sa normal, sumunod sa gobyerno, kasi ito lang ang tanging paraan na tayo po ay aasenso sa ating buhay, lalo na sa buhay mag-asawa. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ako, si Kaibigang Ferds mula dito sa Basel, Switzerland. Nasa city po ako ngayon, kaya nakikita nyo yung padandaan,
yung mga sasakyan. Bye-bye for now!